tawag naman po dito training. And by the way, pakilala po muna ako. Name ko po pala Glenn Legaspi. So background ko naman po, dati naman po akong Jollibee crew. And now full-time ko na rin pong ginagawa yung IM Worldwide. So ayan, dati po, nung start lang po, way back, konting background lang. Dati akong Jollibee crew, na-invite naman po ako dito through online lang din. And sa work ko before, naaalala ko, nung nag-working student ako, sa umaga, papasok ako sa school, tapos sa gabi naman, nag-work ako, and meron ako mga times doon, naaalala ko kasi, before, nung nag-working student ako, sa bahay, di naman ako palaging inuutusan, maghuhugas ng plato, hindi ako mautusan, ganun yung nangyayari. Pero, nung nag-work na ako, kasi sabi ng parents ko dati, anak-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. And the only way lang na nakikita ko, kasi hindi naman ako galing sa mayaman ng pamilya, nakikita ko lang na way is mag-work student para makagraduate. So yun, dumating sa point na nag-work student na ako, doon ko na naranasan na maghugas na maraming plato, mag-isis na malalaking kaldero, ganyan. Nung nag-work na ako sa Jollibee, tapos nag-mamap ng floor, yan. Yung mga usually hindi ko ginagawa before, nagagawa ko na. And yung hindi ko makalimutan talaga, yung sobrang pag-out ko na ng work, kunwari alisin ko na, hindi ko talaga makalimutan bakit 5:15, 5:30, di pa rin ako nakaka-out. Alam mo yung sobrang dami mo kailangan trabahuin, linisin. Kasi sa akin, for me na working student before, yung 15 minutes, 30 minutes na overtime pero walang bayad, sobrang importante sa akin yun eh. Kasi for me, pwede ko pa yung itulog, i-travel, ipahinga, igawa ng mga project, i-review. Sobrang importante talaga yung time. So, ganun siya. And good thing, from maliit na fast food, nag-transfer naman ako sa malaking mall, SM. Akala ko pag dun ka na, maganda na yung work mo, makukuha mo na yung mga goals mo in life. Diba? Pero hindi pa rin yun nangyari. Nagkaroon doon ng tumagal din, mga almost 2 years, pero wala pa din. And good thing nakita ko yung IM Worldwide online lang. Nung ginawa ko siya, sobrang thankful ako kasi dito ko naranasan kumita ng 50,000, 1 week, and as of now, naka-awardan na rin tayo ng top year. Every month, uulit-ulit din siya, and may malaki na din na team. So, ayun lang, and ngayon nga pala, yung magte-training tayo, maganda kung isasilent din natin yung mga phones natin. And yung katabi din natin, kung maingay yan, isilent din muna natin yan. And bago kayo pakilala yung mag-i-speaker mamaya, okay lang ba? Gusto niyo ba magkwento muna ako? Yes! Ayan. So, kwento naman to ni sikat na for sure kilala niyo na to. Si Juan tsaka si Pedro. Diba? Yan. Hindi na to iba. So, yan. Si Juan tsaka si Pedro, magka-workmate sila. So, dumating yung time, ganito yung nangyari, dumating yung boss nila, binisita sila sa work. And sabi daw nila, mag-prepare sila ngayong araw kasi bukas merong ipapagawa sa kanila. So, ginawa nila, nag-prepare sila, tapos, ang papagawain sa kanila is, magpuputol pala sila ng puno. So, yan, pumunta na si Juan sa isang, ng mas maaga dun sa forest. Pumunta siya ng mas maaga, mga 9 a.m. yung pasok, pero 8:30 pa lang, pumunta na siya. So, sabi niya, advantage ko pag nakapunta ako ng maaga. So, ginawa niya pagdating niya doon, nagputol na agad siya ng puno. Ayan, mga bandang mga 9, dumating na agad si Pedro. Mas maaga si Juan, tapos dumating naman si Pedro. Ginawa ni Pedro, parang nandun lang siya sa gilid. Hindi pa siya agad nagputol ng puno. Sinisilip siya ni Juan, nakita siya ni Juan, parang sabi ni Juan, kakarating lang ni Pedro, pero ang ginagawa niya, kumakain pa siya agad. Kumbaga, ang nasa mindset ni Juan, lamang na ako nito. Kasi si Pedro, hindi pa siya agad nagputol ng puno, tapos siya putol ng putol. So, tuloy-tuloy lang, nagpuputol ng puno si Juan. Hanggang dumating yung lunchtime, yan. Ginawa ni Juan, hindi siya kumain, nagpuputol lang talaga siya. Pag silip niya kay Pedro, nag-break time. Wala pa nga 12, nag-break time na 11:30 pa lang. So, sabi ni Juan, grabe, advantage ko na to. For sure win na ako dito. So, yung ginawa naman ni Juan, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagputol, hanggang dumating yung coffee break. Yan, mga 3:00. Diba? Tapos, silip na naman niya si Pedro. 3:00 hanggang 3:30. Grabe, nandun na naman siya sa sulok. Grabe, di na naman siya nagpuputol. Para kumakain na naman, sinilip siya ni Juan. So, ngayon, mag-out na sila, dadating na yung
5 p.m., dadating na din yung boss. Grabe, si Pedro nandun agad. Nakapag-out na, pero si Juan nagpuputol pa rin. So, nung tinawag na sila ng boss niya, lumapit si Juan, tapos lumapit din si Pedro. Ayan, tapos gagawin ng boss nila, magbibilangan na ng puno. So, nagbilangan na ako sino yung mas maraming naputol. And tanungin nyo, sino yung nanalo? Ayan, ang nanalo si Pedro. Ayan, nalungkot si Juan. So, yan, tinanong niya si Pedro, pinuntahan niya, anong nangyari, bakit siya yung nanalo? Parang ang unfair naman kasi ang aga pumunta ni Juan, tapos hindi na nga siya nag-lunch, pero si Pedro pa rin yung nanalo. In-approach niya si Pedro, Pedro, anong ginawa mo, bakit kayo yung nanalo? Alam niyo kung sabi ni Pedro? Yan, ginawa pala ni Pedro, akala lang pala ni Juan na every time natitignan siya ni Juan, akala kumakain, akala nagpe-petics lang. Ang ginagawa pala ni Pedro that time, nag-ahasa siya ng axe. Diba? Parang kayo din yun. Diba? Imagine niyo, nag-ahasa kayo ng axe sa negosyo nyo para mas mapabilis dumating yung resulta nyo, yung success nyo dito sa IM Worldwide. Kasi imagine niyo, diba? October, diba? Mag-uundas na pero ngayong gabi, nag-ahasa pa rin kayo ng axe nyo na nagte-training kayo para mas mapabilis yung negosyo nyo dito sa IM Worldwide. And ganun din si Pedro. Ginawa niya, nag-ahasa siya ng axe bago siya pumutol ng puno. Diba? Nagte-training siya, nag-learn muna siya para magawa niya na maayos yung task na gagawin niya. And palagpakan niyo yung mga sarili niyo, nandito kayo kahit mag-uundas na. And, yeah. So, since maganda yung training na mangyayari ngayon, I highly suggest, kung magbibideo ka, huwag ka na lang mag-video. Mag-record ka na lang kasi yung phone, marami dito yung mga phone, limited lang yung space. And maganda, makapokus ka din, di ba? I-record mo na para pag may gusto kang balikan, mababalikan mo. And ayan, syempre yung speaker natin, hindi dito lalapit hanggat hindi dito pinapalakpakan. And siya naman, yan, siya lang naman yung isa sa mga Chrysler 300C achiever ng IM Worldwide. At pinapalakpakan yun. Yan. Multiple travel achiever din siya, including Europe. Diba? Imagine ang daming may tao na may pangarap makapunta ng Europe, pero isa siya sa mga nakapunta. And syempre, millionaire circle din siya ng company and millionaire maker din. And syempre, yun nga, meron tayong traditional craft na tinatawag. And gagawin natin yun, practice muna tayo. 1 milyon! Yan, para yun sa akin. Ulitin natin, syempre, hindi niya deserve yung ganyan na palakpak. No? Dapat yung kung gaano kalaki yung utang mo o yung pangangailangan mo, gano'n din kalakas yung palakpak at sigaw mo, di ba? Yan, igamay mo na rin yung utang ng katawi mo, yung pangangailangan din niya. So yan, 1 milyon! Yan, 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyong palakpak para kay Mr. MVP, Jonathan Tagpili! Amazing morning! Amazing morning! Palakpakan naman po natin si Glenn. Ayan, saglit lang ha. Gana ba? Ayun, okay. Ayun, so, sino dito yung first time umatid ng training? Meron ba dito yung first timer? First time pa lang. Sino naman, ay first time namin pa. Sino naman yung first time ako? Ayan, first time pa, ma'am. Ayan. Sino naman po yung first time ako nakita na mag-training? Ayun, madami, medyo madami. Ayan, no. Welcome po sa IM Worldwide, welcome po sa team. No? Sabi nga ni Glenn, kahit na yung iba nagbabakasyon na o nagre-ready na para magbakasyon, tapos kayo andito pa para mag-training. Pag-basta po yan. Diba? Palakpakan naman natin sa isa. Ay, hindi siya nakaroon. Wala na ganyan. Dapat mo. May bagong leader kasi gusto kanina eh. Sabi ko, punta siya. Nagre-ready na daw siya. Kasi kailangan niya unahan yung traffic kasi long vacation eh. Diba? Mahaba eh. So, nagre-ready na. So, mabuti na nakakapag-training, no? Yung last week na training, nakumpleto ba? Meron ba dito yung nakakumpleto last week na training? Yes! Ayan, no? Madami yung mga nakakumpleto. Diba? Congratulations, ano? Next week, kompletuhin mo ulit. Ha? Kahit wag na ngayon, kasi baka kompletuhin mo din yung ngayon, bukas nandito ka. Diba? Next week mo na kompletuhin. Okay ba yan? Kaya kasi next week, mag-hindi din yung natin, trainer natin, aqua ng company. Diba? So, attendant mo na. Okay? Ayan, so bago ko mag-start, pakilala muna ako kasi
So, pakilala muna ako ng bonggang-bongga. Pangalan ko po, yun nga, Jonathan Capili. Ako naman po, I've been doing this business for quite some time. Nung nakita ko yung, same lang din po ng lahat, nung nakita ko or na-invite ako sa network marketing, negative po ako. Or skeptic ako. Meron bang ganun dito? Marami, no? I believe kadalasan na nai-invite po sa network marketing, skeptic pagka-invite sa kanila. Diba, no? Very unique yung ano yung na-experience ko before. Sa kanya ko pala na-experience yun eh. Nung na-invite siya sa networking, sabi niya ganun, kahit scam yan, mag-join ako. Sabi niya ganun. Kasi nga daw, talagang naghahanap siya ng opportunity dahil hirap siya sa buhay na. Diba? So kahit ano papasukin niya, sabi niya ganun. Diba? So medyo iba yun, unique yung ganun. Diba? Pero kadalasan, negative. Tama mali? Ang isa sa mga reason din kung bakit kahit ako before or even yung mga top earners before, negative nung nag-start or nung na-invite sa business natin, bakit kasi lack of what? Knowledge, information. Di ba kaalaman kung ano itong industriya na to? Kadalasan nakarelay lang tayo sa information sa ibang tao. Tama mali? Sa case ko po, ang information nakuha ko from my mother. Nung na-invite po kasi ako sa network marketing, sabi sa akin ng speaker, wag daw, sa amin pala kasi marami kami, wag daw namin sasabihin sa ibang tao. Meron bang gano'n? Dito na napresentahan ka, sabi sa'yo, wag ka muna mag-invite, wag mo muna kwento sa iba. Tama? Meron ba dito na nasabihan? Sinunod mo ba? Hindi, tingnan mo, di ba? Yung iba sumunod naman, good news yun. Kasi minsan yung iba, pag hindi sumunod, nadi-discourage ng ibang tao. Ganun ang nangyari sa akin. Yung first time ako na-invite, college student ako noon. Pag uwi ko ng bahay, tigas kasi ng ulo ko, sinabi ko sa mother ko. Sabi ko kay mama, may nakita ko ganito, bla 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 bla. Ano sabi ni mama? Ganito yan, fake yan, ganito yan, hindi totoo yan. Why? Kasi mother ko po, teacher. Pakisabi nga po, teacher. Pagka teacher po ba, malaking sahod, maliit lang. Maliit lang, tama? So sa paningin niya, parang imposible yung malaking kita kasi nagtatrabaho siya ng alam niyo, hirap na hirap, pagod na pagod, pero liit lang din kita niya. So nung pinakita ko sa kanya yung business, sabi niya, imposible yan. Sabi niya gano'n. So na-discourage ako na wag gawin. So hindi na ako umalik, hindi ko na tinignan yung company na yun. Graduate ng college, na-invite ulit ako ng ibang company, pagtingin ko dun sa opportunity, maganda ulit. Ang problem is, pag uwi ko ng bahay, ano na naman ang ginawa ko? Kinuwento ko na naman ulit. Ano na naman ang sinabi? Discouraged na naman ako. So, hindi ko siya ginawa. Okay? So, after na nag-business, nag-work ako, mga less than 1 year, machinist po ako by profession, yung mga bakal, alam niyo yung bakal, kinukortehan, nagdidikit, welding, ayan, kasama ko yan sa course ko. So, yun yung natapos ko. Nag-work ako saglit, less than 2 years, wala pang 2 taon, kasi na-realize ko na yung sinasahod ko talaga, kahit anong gawing sipag ko, pambayad lang ng bills. Sino dito yung naka-experience din ng gano'n? Hindi sapat no? Pag lumaki, by the time na lumaki yung sahod, lalaki yung pamilya. Ibig sabihin, yung gastos kasi magkakapamilya. Diba? So, nung nakita ko yung life ng mga tao na una sa akin, sabi ko, ayoko ng ganyan buhay. Kasi even yung mga managers na sa company, ang liit pa rin yung sinasahod nila. Walang kotse, walang sariling bahay, may edad na sila during that time. So sabi ko sa sarili ko, kung yan yung future ko, ayaw ko na. And after nun, ever since, I never look back sa employment. Nag-business po ako. Traditional na negosyo. Okay naman po sa business ko. Kumikita naman, malaki naman kinita ko. Yun nga lang, mahirap na siyang palakihin talaga ng sobrang laki. Kasi ako po, hindi ako pinanganak na mayaman. So, ibig sabihin, kung ano yung in-invest ko nung nag-start ako, yun lang talaga yung perang papaikutin ko. Kaya lang, di ba, pag nag-business pala tayo, yung kinikita ng business natin, pag ginamit natin din yun, pang-gastos, pang-araw-araw, wala na tayong pang-ikot sa negosyo natin. Tama mali? Ganun yung na-experience ko. Yung kinikita ko, kailangan mo yung gastos sa pang-araw-araw, kaya yung paglaki nung kinikita ko pa, para mag-expand pa, o makatry pa ng ibang business, hindi ko magawa. Diba? Mangyayari nga yun, sa case ko nangyari sa akin, nagkanda-utang-utang para lang makapagka-business pa. Diba? So yun yung medyo mahirap. And then every time na mag-i-expand ang business, risk or hindi? Matinding risk po yan. Diba? Ang mahirap po sa lahat doon, walang mag-guide sa akin. Wala sa family namin na negosyante. Father ko, carpintero. Mother ko, teacher. So walang magtuturo. Diba? So ibig sabihin, lahat ng papasukin, iti-take chance ko. Diba? Baka sakali. Aaralin. Yun nga lang, sa na-realize ko during that time,
mahirap aralin ang isang bagay kung nag-iisa. Open lahat ang information, pero meron kasing tinatawag na time. Yun yung natutunan ko. Para sabi nga po, time. Ang time po ba fix? I mean, pag sinabi yung time ba natin, uusad ba yan or fix lang, forever bata, forever young? Uusad yan, di ba? 5 years darating, 10 years darating. Question, pagdating ng 10 years, mukha pa rin bata? O, mas matanda na. Except lang pag baby face ka, kagaya ng iba dito. O, di ba? O, sige. Pag mga ganun topic, mga-comment kayo, no? Diba? Anyway, so gano'n, diba? So after nun, business, hanggang sa nakita ko nga itong network marketing. Sa case ko, ang pagiging skeptic ko at the beginning, yung check-in. Sino dito nakakita na ng 6 digits na income dito sa IM? Napakita sa'yo, pinresentahan yung business, pinresentahan ka. 6 digits, nakita mo yung check-in. Diba, pag simula parang nakakapagduda, isang buwan o minsan, diba, meron nga isang linggo, 6 digits, magdududa hindi. O pag hindi ka talaga sanay, magdududa ka 1 week, 6 digits, di ba? So sa akin, ganun din ako nung first time ko. Talaga sabi ko, hindi yata totoo to. Kaya ako, iniisip ko nung dati, baka pupunta yan sa likod ng opisina. Alam mo yung pagpupunta ka ng opisina? Pagpunta ko ng opisina, nandiyan dyan sila, nakapila, kukuha ng check eh. Alam mo yung gano'n? So ako iniisip ko, ito na. Ano yan? Pumila lang yan dahil nakita nila parating ako. Ganyan. Pero pag alis ko, magbabarahan na ulit yung mga yan, aalis na lahat yan dyan. Ganun ka-skeptic, alam mo yung iniisip ko. Kaya lang, isa lang na-realize ko, hindi ko malalaman yung totoo kung hindi ko susubukan. Tama mali? Kailangan ko i-try. Kasi hindi ko malalaman kung totoo yung checking na wala akong tinatanggap. Wala namang amount na kwento na sasabihin sa akin na ganito kalaki to, lalo na kung hindi ko naman kakilala yung tao. Di ba? Para maniwala ako hanggang hindi ko nasubukan. Tama mali? Sabi ko, sige nga, subukan ko, gawin ko to, kung babayaran ako. Kasi sa akin guys, yun lang yung importante. Kasi sa trabaho sa labas, kaya naman sumasahod ng isang empleyado kasi nagtrabaho siya eh. Mayroon siyang binigay na effort dun sa kumpanya. Tama mali? And because of that, nakatanggap siya ng sahod. So malinaw sa akin, sabi ko sa sarili ko, kung ba tinrabaho ko talaga? Babayaran ba ako? Kasi gano'n lang naman kalinaw yun eh. Hindi ko naiisip yung mga bilog-bilog. Wala na akong ano doon. Di ba, no? Wala na yun eh. Kumbaga sa yung accounting bahala doon, hindi ko problema yun. Tama, di ba? Ang gusto ko malaman, pag ginawa ko, yung pinapagawa sa akin, babayaran ba ako? So, syempre, paano ko malalaman? Tatry ko. Tama? Tinry ko. Binayaran ako. Nasa, 400 plus yung check ko eh. Unang check ko eh. Malaki? Malaking kahihiyan po yun. Lalo na sa isang negosyante. Pero, at least, napatunayan ko na babayaran pag tinabaho. May bayad eh, nakatanggap ako eh. Diba, eto na. Siyempre, kung ipila, kukuha ng cheque. Nakakakuha ng cheque ng malalaki yung iba, anong isipin ko? Paano ko naman mapatunayan kung yung malaki bibigay? Diba? Paano ko mapatunayan? Isa lang ulit. Kailangan magkaroon ako ng sa akin. Tama, diba? So, kailangan trabahuin ko. So, ganun ginawa ko, tinabaho ko. Pagkatrabaho ko, naku, good news po, natanggap ko yung malaking cheque. Diba? Nag-5 digits na siya, alam mo yung 6 digits na rin. Eventually, hindi mo na po talaga ako maawat. Opo, wala na pa akong ginawang ibang negosyo na kundi I am worldwide. Asawa ko, kapatid ko, si Pichi, top 2 natin. Pamangkin, kapatid po ng asawa ko, hindi dito pa nga nagtitaining. Millionaire sultan na rin siya. Sila po, diba? Sila Karen, yan, saka si Jancy. Tapos, inaanak ko, nakaano na siya, pwesto na. Diba? Pamangkin, ganun din. Family business na. Diba? Bakit ganun, no? Ano ba yung nakita namin? Bakit nagsimula sa skeptic and then eventually, hindi lang kami sa family, at ito na yung ginagawa lang yung business, diba? Hindi lang kami sa family. Paano nangyari? Ano ba yung nag-change? Bakit isang katulad ko rin na negosyante na kahit paano, meron ng something sa labas, bakit iniwan pa? Tapos ito yung ginawang hanap buhay. Gusto niyo malaman yung dahilan? Yes! Ha? Sino gusto malaman dahilan? Taas ang kamay. Ayan, Ang reason po niyan, malalaman mo pag nakinig ka sa training. Ayan. Tama mali.
tinan tanan yung training. Mayat-maya po I mean, everyday. Mayat-maya kasi dati, pag umaga o tanghali, meron ng mga nagtitraining eh. Di ba, minsan per group, may mga gano'n. So, nandun nakikisit in na rin ako noon. Tapos, pagka nakita ko si Press, nagsishare, kahit sino kausap niya, Diyos si Press, tatabi mo gano'n, makikinig lang ako. Hindi ko sila guluhin, pero makikinig lang ako. Kasi yung habol ko, yung learning, yung matutunan ko siya. Ang katwiran ko, kung nagagawa ng ibang tao, kaya ko din. Diba? Kung kaya ng iba, and believe me, kung kaya ng iba, kaya mo din. Diba? Ganun lang naman to. Mahirapan ka sa simula pag di mo alam. Tama mali? Tama. Diba? Halimbawa, sino ba dito yung nagdadrive na? O nagdadrive na lang ng bisikleta? Ayan, sa simula. Bisikleta na muna. Yung marunong magbisikleta, sino dito? O, marami, di ba? Nung nag-aaral ka ba mag-drive sa simula, mahirap ba? Yes. Mahirap, di ba? O, parang parang yun, kakaba-kaba ka, di ba? Tapos, wala talaga ang gulo mo. Kung sino pa kayo nagtuturo sa'yo, malamang sinisigawan mo pa eh. Di ba? Ganun yan eh. Pero, nung natuto ka nang mag-drive, kahit huminto ka pa saglit, pag nag-drive ka ulit or nag-bike ka ulit, kaya mo ba ulit o kailangan pa ulit mag-training? Kaya mo na, hindi na mawala sa'yo, di ba? Hindi na siya mawala kasi na-master mo na siya. Di ba? Nagkaroon na ng memory muscle na tinatawag, di ba? So, natandaan na ng katawan mo. So, ganun lang din itong business na to. Kung gusto mong gumaling dito, attendan mo ng attendan yung training, huwag kang magsawa. Kasi lahat po ng top earner, I'm telling you this, lahat po talaga ng top earner. Yung apply mo, na top earner na, di ba? Lahat po yan. Nag-training. Okay lang ba? After nito, next week, magte-training ulit. Sino yung makikita ulit next week dito? Ayan, di ba? Okay, so yung topic natin dito, ito, ladder to success, or sa iba, you to dreams. Di ba? Yan yung topic natin ngayon. Ano naman to? Ano na to eh? Kung para sa akin ko ako'y tatanungin, ano na to eh? Parang guide mo na talaga siya. As in literal, hindi mo na kailangan mag-isip pa kung ano pa yung eksakto pang gagawin mo kasi ngayon pag-uusapan na natin. Di ba? Yun na talaga yung so hindi mo na kailangan tumingin pa sa iba, ito na siya. Di ba? Kaya kung gusto mo mag-record, meron dyan mga cellphone, record ninyo, kahit audio, okay lang. Tapos ulitin nyo ng ulitin. Means, kung kailangan ko naman i-record, ba't kailangan ko pa attend ng ibang mga trainers? Kasi iba rin yung presence mo nandito. Kasi pag nakikinig ka lang sa labas, minsan, antukin ka. Mag-isa ka lang eh. Tama mali? Oo. Tapos minsan, wala kang gana. So, nandun lang, pumapasok, naririnig mo lang yung sounds, pero hindi mo siya naiisip. Diba? So, hindi talaga siya papasok sa'yo. Iba yung nandito ka sa environment na ganito, na may mga taong talagang nagmo-motivate sa'yo para matutunan mo itong negosyo natin. Tama? So, wag lang yung rely lang sa audio. Pero maganda pa rin yan para pag wala kang ginagawa, pwede mo mapakinggan. Okay, so yung mga pwede kayong mag-record. Okay, so itong topic natin, simulan natin. Saan ang una nito? You. You yung first topic niya. You talaga, you. Pag inisip naman natin mabuti, saan ba lahat nagsisimula? Ang isang bagay. Sa'yo, di ba? Success ng ibang gagawin. Saan magsisimula? Sa ibang tao o sa'yo din? Sa'yo pa din, di ba? Example, example, di mo nakita network marketing, tinapos mo yung profession mo, tinuloy mo yung ginagawa mo, di ba? Kanino pa rin magsisimula para magkumita ka doon? Para ma-promote doon, kanino pa rin mag-start? Sa'yo pa rin, di ba? Wala nang ibang tao. Kaya kadalasan sa business natin, lalo na dito sa network marketing, minsan, o actually kadalasan talaga, yan yung ang simple, pero ang hirap intindihin sa ibang tao. Na ang negosyo na to, or kahit anong opportunity, nakasalalay yung success mo sa'yo. Wala sa ibang tao, sa'yo. Ang advantage mo nila is yung tinatawag na opportunity. Do you believe I Am Worldwide is a big opportunity? Yes. Tama? Walang ganito sa labas. Even if meron ka pa rin ganitong company, hindi ganun ka-generous. Incentive. Imagine mo sa atin, sa company natin, sa ibang company, para magkaroon ka ng travel incentives, sample sa ibang company, kailangan mo
20 pairs. Ibig sabihin, may pumasok na 20 sa left, may pumasok na 20 sa right. 20 pairs ang kailangan mo para magkaroon ka ng libreng travel. Or yung budget for travel. Dito, alam mo ba kung ilan ang kailangan mo? Alam niyo kung ilan? 2 pairs lang. 2 pairs lang kailangan mo dito. Sa ibang company, 20 pairs, sa atin 2 pairs. 10% lang nung kailangan sa kanila. Bakit? Bakit paano naging 2 pairs lang travel na ako? Kasi pag nakaapat ka, 2 pair na yun, just for you ka. Magkano yun? 60,000. Pwede ka na ba mag-Hong Kong nun? Pwede na. Tama mali? Tama. Ang linaw, di ba? Ito matindi. Sa kanila, isang beses lang yun, isang taon, for that particular travel. Dito, maka 2 pair ka ulit. Direct mo, 4. Maging 8. Pwede ka ulit bumalik ng Hong Kong? Yes! Huwag lang ngayon, ha? Magulo ngayon dun, eh. Huwag sa susunod. Tama mali? Di ba? Kung titignan natin, yung opportunity na mayroon dito sa company natin, lalo na in comparison sa iba, walang katulad ng I Am Worldwide. Wala talaga. Hindi ko ito yan. Tatry mo mag-business, okay lang yan. Wala namang problema. Yun nga lang, mas mahirap kasi nga, big fish eats small fish. Grocery na nga lang ngayon, pinatos pa ng mga malalaking kumpanya. Diba? O dati, binibilan natin mga grocery. Diba, sa mga palengke, mura pa eh. Kaya lang ngayon, malalaki na yung mga grocery kasi nabili na ng mga malalaking kumpanya. Diba? Even Pure Gold ngayon eh. Ano na eh, medyo, diba? Taas na yung price eh, in comparison talaga sa iba. Kasi iba na yung profit, kasi malaking kumpanya na sila. Ito matindi. Lalo mahihirapan na pagka yun yung business mo. Bakit? Kasi even si yung may-ari ng Mang Inasal, may tinayo na siya eh. Nakalimutan ko, ano yung pangalan ng tinayo niya. Nagtayo siya ng bago eh. Parang plano nila 1,200 by 2025 na branches nila. Grocery. Diba? So, mahirap makikompete sa kanila kasi dami nilang budget. Diba? So, kung lalo kung gusto mo kumita ng milyonan. O example naman, sige, magtatayo ka ng traditional na business lang din sa labas, pwede kang kumita ng 50,000 pataas pa. Question, pwede kayang maging Ferrari yun in 5 years? Kaya ba? May Ferrari na doon in 5 years? Wala pa din, ano? O dito, Ferrari in 2 years. So kahit sabihin na, balik tayo din sa kanina, Ferrari in 5 years. Pwede na o nareklamo pa? Makakainis naman, 5 years bago ako nagka-Ferrari. Sila means 2 years eh. Di ako okay dito. Ganun ba ang magiging attitude or very happy? Of course, happy diba? But the point is, walang ganun sa labas. Walang ganun. Diba? Gawin mo yun, mag-isa ka na, pero walang opportunity yung ganun. O, example, mag-real estate ka. Meron ba dito real estate? Pasensya na, pero yung example ko. Mag-real estate ka, walang problema. Ahente. Pero 5 years from now, ahente pa rin. Walang masama sa pag-ahente, wala. Pero mag-isa ka pa rin. Tama? Walang team eh. Tama, di ba? Mag-isa pa rin. Again, walang masama. Yun nga lang, pero usapan natin, 5 years later, 5 years older na. Another 5 years, 10 years na nagdaan, 10 years older na. Pero isa pa rin. Di ba? Eh sa business natin, pwede kang magka-team. Kaya pwede kang magka-Ferrari. Di ba? Sa iba, walang gano'n. Sa ganitong business lang. Pero lahat yan mag-start kanina. Sa'yo. Kailangan mo muna mag-desisyon. Decide ka muna. Diba? Pero alam niyo ba guys, sa pag-decide naman, hindi yan mahirap na kasi nagawa mo na eh. Sino dito yung hindi pa member? Meron ba dito hindi pa member? Yan, hindi pa member. Isa. Meron pang isa. Wala na. O isa pa lang. Ayun. Wala. Isa lang. Isa pa lang. Hindi pa member. Pero doon sa lahat na member na, nakapag-decide ka na eh. Tama mali? Hindi pa? Hindi pa? Hindi pa member? Member na po? Hindi pa. Dalawa pala. Doon sa mga member na, nakapag-decide ka na. Tama mali? Paano ko nasabi? Kasi naglabas ka na ng kapital eh. Naglabas ka na. Nag-decide ka na. Diba? And chances are, kaya ka nag-desisyon kasi hindi mo nakita sa labas yung nakita mo dito. Kasi kung meron ito sa ginagawa mo or sa iba, wala ka dito. Nandun ka ngayon. Yun talaga yung pinag-uusayan mo. Tama mali? Ibig sabihin, nakita mo dito yung opportunity. Right? So, kaya lang, ang importante sa lahat,
decide. Mag-decide ka na magiging successful ka sa network marketing business mo, sa IM Worldwide. Decide ka. In the same way na nung nakatapos ka na mag-aral, nag-decide ka sa sarili mo na mag-work ka example, tapos gagalingan mo, nag-iisip ka na someday maging manager ka, someday maging presidente ka ng kumpanya. Tama mali? Yun yung success mindset mo before eh. Yung ladder of success doon. Di ba yung promotion? Di ba? Yun yung nasa mindset mo before. Pero what if palitan lang natin ng konti? Mag-decide ka lang na dito ka magiging successful. Sa palagay mo, pag nag-decide ka na gano'n, tapos ginawa mo yung mga sinasuggest namin na gawin mo, yung meron kaya yung mga successful dito, meron ka rin? Yes. Ganun kasi itong business natin. Pero again, magsisimula sa'yo. Kailangan sa'yo magsimula. Diba? Pag nakapag-decide ka dito sa business na to, believe me, tuloy-tuloy mo lang someday, nandito ka sa harapan. Diba? Nagkukulat ka ng story mo. Okay? Ayan. So yun nga. So dito sa atin, pagka nag-start ka dito sa business natin dito, di ba sabi natin, you, kailangan, syempre, sino ba ang unang maniniwala sa'yo? Ibang tao o ikaw? Ikaw lang mismo, di ba? So, believe. Maniwala ka. Di ba? Maniwala ka na kung kaya namin, kaya mo din, malabo eh. O imagine mo, sa case ko na lang, machinist, ano ba naman alam ko sa ganito? Napakamahihain ko pa nga eh. Oo, biruin ko yung trabaho dati, machinist, di ba? Makina ang nasa harapan ko, welding. Hindi ako yung bumabangka sa Malbawa, magtatropa, yung babangka, ako yung bida. Hindi ako ganun, tahimik lang ako. Ako yung tagatawa. Oo. Bawa, ikaw yung bangka, ako yung tagatawa mo. Hanggang doon lang, tatawa lang ako. Di ba? Ganun ako mahihain. Pero paano mo nagawa? Kasi I've realized, di ba, na lahat pala pwedeng matutunan. Lahat pala. Kasi ultimo yung pagsusulat ko, di ko naman alam ng araw kung paano magsulat eh. Tama? Nagbigay ako ng oras. Kaya ako natutong magsulat. Magbasa, ganun lang din. Tama mali? So, ibig sabihin, lahat ng alam mo ngayon, kaya mo alam yan kasi nagbigay ka ng oras. What if bigyan mo rin ito ng oras? Tapos maniwala ka sa sarili mo na kaya mo din. Magagawa hindi. Magagawa mo. Maniwala ka lang. Okay? Malinaw ba tayo doon? Kaya, so you have to believe. Sabi nga natin, dito sa business din natin, guys, ano ka na eh? Champion ka na. Sino dito champion na? Ayan mga champion. O, dun sa iba na hindi pa alam kung bakit, ganito po kasi yun. Ganito po yun. Alam niyo po ba, noong araw, nung hindi ka pa pinapanganak, 200 million ang kalaban mo. 100 to 200 million yung kalaban mo. Ganun karami yung kalaban mo. Oo. Diba? Imagine mo, nag-decide yung parents mo, pumunta ng Baguio, doon natulog. Diba? Nung gabi na yun, nanalo ka. Imagine mo, sa dinami-dami, no? O, sino nakakalam ng 100 million to 200 million, yun yung sperm counts. O, at sino ba yung, sino ang alam ng sperm counts? Alam yung naiintindihan yung gano'n? O, di ganito na lang, yung mga butay-tay na lang na gano'n. Pero hindi mo nakikita ha, para doon sa mga hindi alam yan. Okay? O, yun. 200 million yung kalaban na gano'n. Pero, di ba, ikaw yung lumabas after 9 months. Di ba? O, it's you. Di ba? Nanalo ka. Di ba? Champion hindi. Champion. Di ba? Sobra. Dami kinalaban eh, no? So, ibig sabihin, sa simula pa lang, winner ka na. Diba? Pero alam mo ba, na walang ibang makakapigil. Walang iba na makakapigil kung ano yung destined for you. Naisip ni Lord for you. Na destined niya for you. Walang ibang makakapigil kung di ikaw lang. Ikaw lang. From the start, ikaw, you. Pero makakapigil, walang iba. Ikaw lang din. Diba? Ikaw lang. Nasa iyo kung magde-decide kang gagawin mo to, nasa iyo kung magde-decide ka na hindi lang gagawin kung pag-uusayan mo dito o hindi. Ang desisyon, nasa iyo. Huwag kakalimutan yan. Pero, ito yung masarap. Sabi nga kanina, hindi ka pa pinapanganak, champion ka na. Ibig sabihin din, hindi ka pa pinapanganak, mayroon ng plano si Lord sa iyo. Hindi mo makikita si IM Worldwide kung di para sa iyo to. Maniwala ka sa akin, hindi mo ito makita.
Hindi mo makikita to. Sa dinami-daming pwede, bawa naglalakad ka sa mga lugar-lugar, sa dinami-daming pwedeng makita. Dito ka nakalagkad sa ayang worldwide. Imagine mo naman yun. May purpose talaga. Malabo kung wala kang purpose kung ba't nandito ka. Diba? May purpose talaga yan. Kaya lang, sabi nga kanina, ano kailangan gawin? Believe. Maniwala ka lang. Hindi ka dadaling dito na walang dahilan. Malinaw ba tayo doon? Yes! Okay, so sobrang importante yung you. Okay? Kailangan mo maintindihan yan. Kaya ako ina-emphasize ng mabuti sa'yo. But at the same time, sabi ko nga, kung naniniwala ka talaga kay Lord, hindi na question kung kaya mo maging successful. Hindi na question. Sure yan. Ikaw na lang hinihintay eh. Di ba? Kailangan mo na lang trabahuhin. Tama mali? Okay, o next, ano? Ayan, o learn. Pero before, dun tayo sa learn part, ano? Dun muna tayo sa, ano? Attitude part. Okay? Yung tinatawag natin GLLA. Good Learning and Listening Attitude. So, dalawa yan, guys, ha? Learning and what? Listening attitude. Okay? Pag sinabi kasi natin yung learning na attitude natin towards learning, ano bang behavior natin dyan? Ano ba iniisip natin? Ano bang plano natin gawin pagdating towards learning? So learning, ibig sabihin din yung improving yung alam natin. Ano ba plano natin doon? Kasi nung nag-aaral, dami kong classmate na ganito. Nung nag-aaral ako, marami yung listening at learning attitude nila nangungopia. Ang style nila, tatabi ko kay ano. Sino tatabi mo si ano? Bakit maraming tamang sagot yun eh? Naguunahan sila. Diba? Ganun. Yun yung strategy nila para pumasa. Diba? Kasi doon, pwedeng dayain. Tama? Pwede mo madaya yung diploma mo eh, yung grades mo eh. Pero, ito yung masaklap. Sa buhay pa, pwede mong gawin yun. Sa buhay, pwede? Hindi, di ba? Kaya may tinatawag na opportunity. Di ba? If natutunan mo yung tama sa life, alam mo kailangan trabahuhin, ang gagawin mo na lang, simple. Hanap ka lang ng opportunity, buhos mo yung oras mo dun. Ganun lang kasimple yun. Tama mali? Ganun lang siya. Pero dapat, meron kang good learning attitude. Kailangan, willing ka talagang makinig. Okay, listening part. Paano naman yung sa listening part? Diba, learning kanina, tapos listening. GLLA yan for short. Baka marinig nyo pa ulit-ulit yan from your mentor. Okay, listening part. So, ibig sabihin din, kung kailangan marunong makinig. Hindi pwede na panay learning lang, pero hindi marunong makinig. Bakit? Walang problema kung hindi ka makikinig. Ang problema nga lang, yung sinalihan mong opportunity, kailangan din mabilis ka. Tama? Anong mas gusto mo? Mabilis ka, mabagal? Mabilis. Pero kung learning ka lang on your own, tatagal ka, babagal ka. Tama? Kasi kailangan mo pang ma-experience yung na-experience ng iba, tapos ulit ka ulit. Diba? Instead na kung marunong kang makinig, yung na-experience na ng iba, sinasabi na sa'yo para hindi mo na magawa. Mas mabilis ka lang, tama? Ganun siya. Yun yung sobrang ganda sa business natin kasi meron ng taong magme-mentor sa'yo eh. Susunod ka na lang. At ang ito pa maganda, gusto niyang maging successful ka. Sino dito yung mayroon ng referral? May napajoin na sa mga bago. Ayan, no? Yung bang napasali mo, gusto mo mag-fail, gusto mo mag-succeed? So, ganun lang din si mentor mo sa'yo. Gusto niya maging successful ka, mag-succeed ka dito. Kasi pag naging successful ka, kasama siya. So, ituturo ba niya sa'yo yung mali o yung tama? Yung tama. Yung experience niya na mali, sasabihin niya sa'yo, huwag mo nang gawin. Ito na gawin mo. Diba? Para mas mabilis ka. Pero, para mangyari, kailangan meron kang learning or rather listening attitude. Okay? Huwag mong gagawin yung ganito kasi meron ako mga experience, minsan ganito eh. Sinasabi mo yung experience mo. Or may i-advise ka. Mga ngatuwiran, hindi mo pa natatapos. Na-experience ko yung ganyan eh. Mga ilang words pa lang, una ka na. Means kasi, walang yan eh, ganito yan eh. Means kasi ganito yan eh. Ganyan. Tama? Ang tawag doon, acne na yun. Diba? Yung alam ko, na yan. Nangangatwiran na.
So kailangan pakinggan mo yung listen ka muna. Tama? Pakumpletuhin mo sa kanya yung gusto niya sabihin, and then after nun, saka ka mag-react. Diba? Ganun yung gawin mo na. Okay ba tayo doon? Ayan, so ganun sa GLLA natin. Next, ito lang tayo. Nakikita ba? Kasi white yung background eh. Medyo mali. Ayan, learn. Ayan. So learn. Actually, dito sa business natin, syempre pag bago ka, yung basics talaga kailangan mo matutunan. Actually, ito, kasama ko sa basic. Kailangan mo itong talagang maintindihan ito, matutunan. And darating din kasi ang time, ituturo mo ito sa iba. Diba? So, kailangan maaral mo talaga siya. So, sa mga bago, ano yung mga basic na kailangan mong matutunan? Siyempre, una, ang goal mo, may prospect ka. May prospect na invite ka. And usually, kadalasan dyan, pag first time mo ma-invite sa network marketing, ang i-advise sa'yo, i-invite mo yung pinakamalapit sa'yo. Closest relatives, friends, pwede nga, asawa di ba? O boyfriend Pwede rin naman kabit. Di ba? Huwag mo lang silang pagsamahin ni, bawal di. Huwag ganun dito, ganun, okay? Nakuha, sa basic muna sa simula. Ganun muna ang pinakasimula. Huwag mong gagawin yung style ng iba. Ang style kasi ng iba, pag in-advise na namin na simulan na mag-prospect and mag-invite, ang ginagawa ng iba, ay, mentor, ayaw mo muna invite yung mga friends ko. Gusto ko muna patunayan sa kanila na hindi to scam. Kailangan muna akong kumita ng malaki bago ko invite yung mga relatives ko. Ganun yung iba. So, sino i-invite niya? Yung hindi na kilala. Tama? Tapos, skeptic pa. Kuya, friend ganito style ko friend alam ko, di tayo masyado close. Basta tandaan mo, ako in-invite lang kita. Sablay ito, wala kasalanan. Pag ganun ba, maging successful? Wala, kasi from the start, sabi nga kanina sa you, kailangan, di ba, mataas din yung belief mo, hindi lang sa sarili, of course, sa pinasukan mo. Di ba? So, ibig sabihin, pag ganun, hindi ka nakinig kay mentor, mahihirapan ka, or dadali ba yung business sa'yo, or mahihirapan ka? Mahihirapan ka. Di ba? So, basic, start with the basic. So, invite ka agad ng closest sa'yo, ang target mo, 2 agad. Para maging mover ka. So, ito yung basic na yung steps natin. Okay? So, una, 2. Kailangan mo matutunan ka agad to. Makapagpasali ka. 2 target mo para maging mover. Next, ano susunod? Pagka-executive ka, ang goal mo maging 4 yung 2. Direct referral mo. Tama? At yung 2 mo, matulungan mo rin 2. Para maging mover-maker ka. Diba? Ibig sabihin, meron kang natulungan na tao sa left mo na nakadalawa, sa right mo, nakadalawa. Kasi naging mover ka kanina nung nakadalawa ka na. Okay, ngayon, pagka naman, executive ka, naka-4, mag-adjust for you ka din. Ngayon, kung halimbawa namang silver package, 5 ang targetin mo. Para mag-give me 5 ka kagad. Diba? Yan yung pinaka-basic na simula mo. And then after, ano pa mga susunod na gagawin? Ulitin mo lang ng ulitin. Mag-invite ka lang na mag-invite. Kumbaga, ano nga yan Kumbaga, parang talk to people, and then talk to people, and then ano ulit gagawin? Talk to people. Pag natapos mo na yon, talk to more people. Ganun siya. Di ba? Kasi nagbubuo ka dito ng team mo. Ang pinakamaling gagawin mo, magiging manager ka. Sino dito manager? Yung manager talaga sa labas. Ayan. Pero dito, mali yun. Pag naging manager ka, doon ka mag-start mag-fall. O ano yung naging manager? Minanage mo lang yung napasali mo. Ayaw mo nang magpasali ng iba. Diba? So kaya kailangan gagawin mo, hindi ka mag-manager lang. Kailangan mag-invite ka na mag-invite. Okay? So yun yung mga kailangan mo masimulan na gawin. And then after nun, masterin mo itong trainings na to. Monday to Saturday, attendan mo palagi. Kasi darating time, meron kang team Di ba? Ituturo mo din sa kanila yung natutunan mo. Para lumaki yung grupo mo, mamaya madadaanan natin yun. So kaya kailangan ikaw, ready ka. Na maaral mo lahat yan. Okay? Matutunan mo lahat yan. Okay? O ito, nakalagay pa dito. Ayan, humble down. Humble down. O ito, ganito ha. Alam po namin
na marami po dito sa inyo, I'm pretty sure sa labas po meron na kayong naging success. Outside network marketing, kung ano man yung profession po na ginagawa ninyo, naging successful na. May naabot na, di ba? Oh, okay po yan. Congratulations. We're happy for you. Kaya lang, the thing is, iba po itong pinasok ninyo. Tama mali? So, ibig sabihin dito, from the start, kailangan matuto din tayo, humble down din sa ibang tao na pag tinuruan ka ng mentor mo, kahit mas mataas pa yung natapos niya, or rather, natapos mo sa kanya, bawa siya, high school graduate lang, or college graduate lang, or maliit lang yung course, iba yung sayo, diba? Pero siya, resultado na. Multi-millions na kinita. Diba? Kumikita ng malaki dito sa company. Diba? So, anong gagawin? Humble down ka lang, hindi ka sa kanya. Tama? Hindi ka lang sa kanya. Kasi tandaan mo, iba na itong pinasok mo eh. Hindi na ito yung sa profession mo sa labas. So, ibig sabihin, yung mga tao magtuturo sa'yo, sila yung kailangan mo pakinggan. Malinaw? Next, ito. What if dumating sa point, successful na? Kumikita na ng malaki. O, kailangan pa rin humble down. Why? Kasi yung business na pinasok mo, it's all about relationship business. Diba? So, relationship business siya. So, kaya kailangan, yung mga tao na makakasalimuha mo, humble down lang tayo. And then, pass on lang natin sa kanila yung information. Natututo ka ba? Yes. O, yung mga ibang mga bagong dating, forward lang kayo if you want, ha? Kasi bas maraming, matindi dito sa harapan kayo marinig. Ayan, skills needed. So, kanina na-mention ko nga, attend ka ng training. Sa akin, sa case ko, di ba, ang kurso ko po is machinist, yung natapos ko. Ano yung requirements ko na skills doon? So, yung skills ko sa tinatawag namin torno, yung may machine kami ginagamit. Meron din yung CNC na machine na, yung computerized na. Diba? Welding. Skills yun. Tama? So, ibig sabihin, pag yun yung profession kong gustong gawin, the only way na mabayaran ako doon, kailangan yung skills ko, i-upgrade ko. Tama? Gagalingan ko doon sa skills ko. Para lumaki yung kinikita ko. Dito, ganun lang din po. Example, nung bago ako, nung nag-join ako, mahihain ako. Hindi ako alam mo yun, hindi ko alam ang sasabihin ko. Diba? Hindi rin ganun karami yung mga kaibigan ko. Pero, dahil na sa business na to, tapos may libreng training, binigyan ko ng oras para maaral ko. Diba? So, nagkaroon ako ngayon ng skills dito sa business, kaya ko siya nagawa. Tama? O, ganun lang din naman sa atin lahat sa atin. So, kung nag-acquire ka ng skills sa labas, pag ginawa mo yung trabaho na yan, kikita ka. Imagine yourself, pag ito naman yung ginawa mo, after mo matutunan yung skills, ang kita ba, maliit o malaki? Malaki. Sa labas kasi, malagkit. Malagkit yung kita. Tama? O, pero dito, malaki. Malaki. O, pareho yun. Tama? Walang lusot doon, di ba? Malaki ang kikitain mo pagka nakuha mo na yung skills. Can you imagine, 2 years pa lang ng company, meron naman siya 700,000, 600,000. Di ba, no? Isang buwan. Sa labas, gano'ng katagal yun bilang isang empleyado bago ma-raise or ma-increase ng ganung sahod. O, CEO ka na dapat yun. Part owner na. Di ba, no? Bago kitain mo ganun. Samantalang dito sa atin, 2 years. Di ba? O, may mga kasama tayo. Mga ka-join lang, pero millions na rin kagad kinita. Wala pang isang taon. Ang daming ganun, ha? Ang daming ganun. Wala pang isang taon, millions na kinita sa IM. All because of what? Skills. Kaya nga kung ako, halimbawa ako, friend kita, sasabihin ko talaga sa'yo, pare, galingan mo dito. Kasi na-try ko na sa labas, ginalingan ko yung boss ko mayaman. Tama, di ba? Oh, dito mo subukan ka yan. Kailangan lang skills lang. Hindi naman mahirap matutunan yung skills. Kailangan mo lang magbigay ng oras. Tama? Yung skills, hindi mahirap yan. Kasi lahat naman alam natin, sabi ko kanina, alam naman natin lahat to. Natutunan natin yan eh. So, ibig sabihin, kung magbibigay ka lang ng oras, matututunan mo din yung skills. Tama? Okay? Yan, next. So, knowledge ang nadaanan natin. Next is what? Teach. Yung natutunan mo ngayon, tuturo mo ngayon sa iba. Ayun yung goal mo. Diba?
ang sarap kasi sa business natin. Alam mo ako, nung na-realize ko, na wala siyang pinagkaiba sa isang negosyante. Wala talaga. Kasi di ba, sino dito yung kasi ako nung na-invite ako, sinasabing business yung network marketing. Sinasabi ito, IM din sabing business yung IM. Nalilito ka, hindi? Nalilito ka, di ba? Hindi totoo. Nalilito ka. Bakit kasi hindi mo makita? Paano naging business yung invite-invite? Paano naging negosyo yung invite-invite? Wala naman akong store dyan. Wala naman akong ganito. Paano naging business yan? Di ba, ganyan talaga yung magiging puzzle talaga sa iba. Hindi nila makuha. Kaya yung iba, hindi nila magawa ito. Kasi iniisip nila, hindi naman business yan eh. Kaya yung iba, kahit na nag-join na dito, pinipilit pa rin gawin parang traditional na negosyo. Example, nag-join dito. After a few months, means magpa-franchise ako. Pa-franchise pa rin. Bakit? Kasi hindi pa rin niya nakuha. So, paano ba yun? Parang ganito. Tandaan natin mabuti, ang sekreto ng negosyante, empleyado. Tama mali? Hindi tatakbo ang kanyang business. Hindi siya kikita ng pera kung wala siyang empleyado. Question, yung empleyado ba niya, ni-recruit niya o hindi? Ni-recruit niya. Alam mo na ngayon kung bakit ka ni-recruit. Kasi, kung yung empleyado, nag-recruit ng empleyado niya, yung empleyado, yun yung team niya, dito, ikaw din, mag-recruit ka para magkaroon ka ng team. Pareho. Pero masarap, si IM na bahala sa produkto. Si IM ang bahala sa opisina. Sa labas, pag ikaw nagpatayo ng opisina mo, gastos ka na malaki. Tama? Pag nag-research ka ng product mo, gagastos ka na malaki. Pag binayaran mo lahat yung mga artista na yan, including yung lalabas pang picture ko dun sa dulo, baka maniwala yung iba yun. Di ba? Malaki gastos dyan. Tama? Ikaw lahat ang gagawa nun. Ikaw yung maglalabas ng kapital doon. Ikaw lahat magre-research doon. Di ba? Kaya mo ba lahat yung mag-isa? Malamang, hindi pa. Hindi. Kasi wala magturo sa'yo kung paano. Tama mali, o kulang din sa kapital. Di ba? Pero dito, di mo naisipin. Kaya nga yung iba yung isip, teka, malaki. Ang tagal ko ng negosyante. Malaki pa kinikita sa akin ng mga bata na yan. May mga ganun eh. Magugulat sila eh. Paano nangyari ako? Hindi na nilabas yung kapital. Di ba ako kumikita ng ganyan eh? Di ba? Kasi shoulder nila lahat. Di ba? Ang risk sa kanila. Kapital sa kanila. Mag-iisip sa kanila. Yung sakit, yun, sa kanila din. Mapupunta. Di ba? Lahat sa kanila eh. Sila kasi lahat gagawa eh. Kaya dumagamo yung sakit kasi stress sila eh. Di ba? Samantalang dito, simple na lang. Gagawin mo na lang. Mag-i-invite ka na lang. Magbubuo ka na lang ng team mo. Kasi yung I Am Worldwide, ito mismo ang business mo. Malinaw? Yes. Masarap ba yung magkaganon? Yes. Masarap. Even expansion, hindi mo po problemahin. Di ba? Yung iba, ang business nila, sa mga lang, kung saan sila nakatira. Kasi minsan yung business nila, harap lang ng bahay nila. Or kaya sa barangay nila, di ba? Doon sila mangungupahan sa lugar na yun. Tama mali? Ganon sa iba, di ba? Question. Sustainable? Hindi. Di ba? Mag-expand sila malayo. Shoulder rin nila kapital, research kanila rin lahat. Tama? Pag ginawa nila, malayuan. Dito, di mo na problema. Bawa, Davao, may office tayo. Lumapit pa si Press. Sa mga leaders dito, lumapit pa sila Press sa inyo. Magtatayo tayo ng office sa Davao, ambagan kayo para mabuksan natin. Meron bang ganon? Wala na, Boom! Bukas na. Cebu office yun. Bukas na. Nakuha? Hindi mo na iisipin. May international na rin tayo. Tama? Hindi mo na kailangan, Hindi mo pa kailangan pumunta. Even online, pwede mo magamit yung office na yun kasi meron kang team doon pagka nag-online ka. Nakakasunod? Ayan. So, next. So, ituturo mo sa kanila lahat yan. Okay? Lahat ng matututunan. At yan, yan guys, ganito rin siya. Sabi nga sa'yo, kasi team mo sila. Gusto mo, itong next, ma-duplicate ka. Yung kaya mong gawin, darating ang time, kakayarin din nilang gawin. Yung kayang gawin ng mentors, kaya mo rin gawin. Yung duplicate, guys, pwede natin din, para mas malinaw sa iba, pwede rin natin tawagin clone. Cloning. Ano yung clone? Di ba yung kapareho mo? Ganun. Ang goal mo, yung napasali mo, yung kaya mo gawin, kaya na gawin.
So kung halimbawa, resultado ka na later on, kotse ka na, million na kinita mo. Dahil lahat ng kaya mong gawin, napasa mo sa kanya, sa palagay mo siya, magagawa din niya. Kaya ganun po dito sa atin. Makikita mo, hindi lang yung nauna, yung million na kinita. Even yung mga sumunod, kahit yung iba na nasa malayong lugar, million na rin ang kinita. Ang dami natin kalahating million ngayon. Ako, pag nagsabay-sabay yun sa 2020, biglang bulusok yung millionaires natin. Dami. Diba? Imagine mo yun next year, madagdag ka na dun sa millionaire circle. Diba? Oo, ganun lang naman yun eh. Kasi kami, ganun lang din naman nagsimula. Nagsimula kami lang. Tapos dumami ng dumami. Tama? So, ikaw din yung next. Okay? Ayan. Oh. Ito yung process ko, by the way, ha. Ano siya eh. Di ba magbubuo ka ng team? Acronym yung team eh. Alam niyo ba yung acronym nun? Together, everyone achieves more, or sa iba, miracle. Oh, alam mo ba't miracle? Kasi sa iba, imposible yung kikitain mo. Oh, mag 6 digits ka dito, 100,000 sa linggo, sabi ng kaibigan mo, pare, drugs, binibenta mo, no? Oh, imposible sa kanya yan eh. Tama? Oh, pero ito masarap. Sabi ko nga, yung hindi kaya kasi ng isang tao, kaya ng isang team. Kaya sa mata ng iba, parang miracle siya. Diba? So together, everyone achieves miracle or yun nga, more. Kasi nga, marami ka na. Okay? And then of course, system to. Diba? System to. So, ang gagawin mo na lang, susundin mo yung sistema na yun yung ituturo mo sa iba. Kaya ang bilis. Magugulat ka yung mga sumali minsan dito, nagtotok na agad. Sino dito yung 1 month pa lang, nag 5% na? Or less than 1 month? Ayan, less than 1 month. Oh. Sa akin, ano mo nangyari sa akin? First invite ko, nag-present yung apply namin. First invite. Second invite, ayaw na akong pansinin. Kaya mo na yan! Ganun na sa akin. Kaya mo na ito. Mayanin ko na ito. Siyempre, kakayanin ko na, no? So, isayaw niya. Doon na yung guess eh. Tama? Pero after nun, ako na nag-present, yun yung masarap. Diba? Kasi after nun, pag ito, naturo na sa'yo ng mentor mo kung paano ito yung masarap sa atin, kasi sa akin dati, walang ganun, di tinuruan. Talagang, wala ka, kaya mo yan. Ganun ang ginawa sa akin eh, diba? Sa amin pala, diba? Pero ngayon sa inyo, swerte ninyo. Kasi may step-by-step training na eh. Diba? May step-by-step training na. Ituturo na sa'yo kung paano mo gagawin yung business. Execution na lang. Okay? So after nun, mabilis na. Kaya magugulat ka later on. Ang bilis tumali ng team mo. Kaya maduplicate ka na. Okay? So paano ba ang proseso ng duplication natin? So una, ganito. I do it, or si mentor. Sige, palitan natin. Mentor do it. Diba? So, the mentor will do it. Mentor mo, yung nag-invite sa'yo, nag-handle sa'yo. Siya muna gagawa. Ikaw ngayon, ano gagawin mo? Manonood ka lang muna. Diba? Kaya nga dito palagi ko sinasuggest, lamang yung sumasama sa mentor niya. Lamang yun. Kaya yung nag-invite sa'yo, sumama kasama ka dyan. O, halimbawa, bago lang din yung nag-invite sa'yo, sabihin mo sa nag-invite sa'yo, tara, sama tayo doon kay mentor, kung sino yung nag-handle sa inyo, yung may experience. Sama-sama kayo.
na ba? Ba't magagaling pa namin? Maintindihan ko kung 16 ka, 17, 18. O 18, hindi na rin eh. Hindi na, 18 ako, wala na. Diba? Pag gano'n, wala. Dapat nag-explore mo na. Tama, mali. Oo, ganun siya. Kasi experience, hindi mo makuha sa loob ng bahay. Makuha mo sa labas. Oo, safe ka nga. 20 years later, ato ka lang tayo sa bahay mo. 20 years na nagdaan, di nagbago lahat. Safe nga. Tama, mali. Malinaw. O, hindi ko naman sinabi pumunta ka sa delikatong lugar. Business, bahay. Tama, mali. Ano pa simple, di ba? O, gano'n lang siya. Okay? So, next, anong gagawin? Ginawa ni mentor, sinong susunod na nagagawa? Ikaw naman. Di ba? Ikaw naman. So, kung pagpe-present yung pinag-uusapan natin, next time, pag napanood mo na si mentor, nag-guide ka na ni mentor, ikaw naman yung mag-present. Di ba? Pwede, chop-chop kung gusto mo. Pwede mo sabihin kay mentor, Mens, ako yung yung mag-o-open muna yung about sa products. Ganyan. Pero after mo, Mens, ikaw na. Para master ko muna yan. O, sa next na to, Mens, ako sa product, ako na rin sa marketing plan. Mens. O, ikaw yung magsimula, tapos magtapos, Ako dun sa part na yun. O, pwede mo sabihin kay mentor. Susunod darating, Mens. Ikaw na pumunta. Kaya ko na to. Tama? Oo, darating dapat yung time, ikaw na yung magpe-present. Sa palagay mo, pag ikaw ang nagpe-present, mas mabilis o mas mabagal? Mas mabilis. Kasi pag nagre-relay ka pa kay mentor o sa ibang tao, i-schedule pa. Tatapatin mo pa yung schedule ng guest mo, ikaw, at saka si mentor. 3 schedule yan na i-match mo. Pag marunong ka na, schedule mo na lang at saka ng guest mo. Since schedule mo yan, guest mo yan, mas mag-a-adjust ka. Tama, mali? Oo. Hindi na siya problema. Mas bibilis ka kasi any time of the day, pwede kang mag-present. Anywhere. O yung iba nga, alam mo, nagpe-present. Nasa FX, di ba? Nasa jeep, nasa bus. O baka meron dito. Kasi dati ako hindi ko na-experience. Nagbabas. Sa bus nag-explain. Pero marami kong narinig na na-experience sila sa bus nagpe-present. Yung makatabi nila, pinakausap nila. Pwede rin yun. Huwag mo isipin, baka hindi mag-join. Yan kasi yung common problem sa iba. Fear. Baka ma-reject ako. Baka pag binok ako yung bibig ko, awayin ako. Ganyan. Di ba? Meron pag, kumbaga, advance mag-isip. Iniisip, baka hindi mag-join, baka makahiya ako. Di ba? O. Kaya lang, kung mag-advance ka rin lang mag-isip, positive na yung isipin mo. O, mag-advance ka mag-isip. Paano kung mag-join? Tama? Paano kung mag-join? O, paano kung mapahiya ako pag ganun isip mo? Palitan mo. Paano kung ang kapal pala ng mukha nito? Diba? Ang lupit. Paano kung ito yung alas ko? O, diba dapat ganun ang isipin mo? Tama, mali? O, positive lang. Kasi at the end of the day, meron bang mawawala pag sinabi niyang hindi siya interesado? O, diba tayo nga guys, pag nagpunta ng mall or somewhere, minsan naabotan tayo ng flyers. Tinanggap mo ba? Minsan hindi, di ba? Nakita mo ba yung nag-aabot? Ayoko na dito. Tigil na to. Umuwi na lang ako. Walang kumukuha. Meron bang gano'n? May nakita ka ng gano'n? O meron ka bang nakita nung aabot niya? Hindi mo kukunin. Hindi nga. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo kukunin. Meron ba gano'n? Sabay iyak? Meron ba gano'n? Wala, di ba? Ano gagawin? Next lang sila, Tama? Next lang, hindi ka mapansinin. Sige, okay. Wala sila sasabihin. Next lang talaga sila. O dapat ikaw ganun lang din. Ayaw ng best friend mo? Okay lang. Umawain. Isipin mo sa sarili mo. Okay, balikan kita. Sa sarili mo na lang. Balikan na lang kita. Pagbalik mo, tsumeki ka na. Tsumeki ka na. Pagbalik mo, marami kong kita ko. Hindi. Networking pa rin yan. Sakit. Tama? Best friend mo Sakit. Okay lang. Balikan kita. Saan mo sabihin may isip-isip mo lang. Balik ka, pagbalik mo na, kotse ka na. Pare, kotse ko. Saan galing yan? Paano ka nagka-kotse? Networking. Di ba ayaw mo? Tama? Huwag ka nasakay, huwag ka nasakay pare, huwag ka nasakay. Ganun pa di ba? Nakuha yung point. Ang point is, balikan mo lang. Maniwala ka sa akin. Darating time, magiging curious din siya. Bakit? Tanong mo ako kung bakit. Bakit? Hindi po madali sa labas. Bukod
bukod sa mag-isa na sila, ibang tao pa ang magkocontrol ng income nila. Hindi, yung totoo lang. Ibang tao eh. Tama? Dito, sinong magkocontrol kung kakausap ka o hindi ng prospect? Ikaw. Tama? Sinong magde-decide kung gigising ka at gagawin mo itong business na to? Ibang tao ba o ikaw? Ikaw. So, nakaninong control? Sa'yo o sa ibang tao? Sa'yo. So, sino mas malaking chance? Yung tao, iba nagkocontrol o ikaw ang nagkocontrol? Ikaw. Kasi kung nagkocontrol dito. Malinaw? Gano'n lang siya kasimple. Okay, so gano'n. So, after nun, yun na, si mentor, ang gagawin ng mentor, pwede yan na panoorin para ma-correct pa niya if ever meron pang kailangan i-improve. Pero kung wala na, anong next na gagawin? Kung mag-usap ka na ng kumausap ng tao. Diba? Talk to people, talk to people, talk to people. Wag kang hihinto. Si sister, Precious Grace Kapili, naka-Ferrari na. Tama mali? Naka-Ferrari. May VR pa. Nakaraan, dami ng VR. Pinost pa. Tama? Naka-Ferrari na, nagre-refer pa. Oo. Eh lalo na kung nagkukumute ka pa. Hindi dapat mas mag-refer talaga. Tama mali? Mentor May. Naka-Ferrari na rin. Tama? Top 1. Tama? May referral? Nagde-direct pa? Meron pa din. May referral pa rin. Nagde-direct pa rin. Diba? So, ibig sabihin, kung yung mga top mentors nagre-refer, lalo ka na. Tama? O, ganun lang siya. So, ang gawin mo lang, refer ka lang ng mag-refer. Okay? Tuloy-tuloy kasi ang business natin dito, duplication to. Okay? So, ibig sabihin, paramihan para magkaroon ka ng team. Okay? O, next, ano susunod? I-delegate. Ayan. O, paano i-delegate? Ibig sabihin, kailangan may mga part na ng business mo na pwedeng yung team mo na rin yung makagawa. Diba? Ibig sabihin, bukod sa kaya mo, dati kaya mo, ikaw gumagawa. Kailangan dumating sa time, example, kung ikaw nagka-training sa team mo dati, kailangan dumating sa point, kung mentor mo pala, kung yung mentor mo ang nagka-training before sa team mo, dumating point, ikaw naman. After nun, yung leader mo naman sa team niya. Tama? Kailangan dumating sa part na ma-delegate mo na siya. Okay? Ayan. Trust to teach. Ibig sabihin, tiwala ka dun sa tinuturuan mo. Tiwala ka dun sa leader mo na kaya niyang gawin. May hindi niya talaga kaya gawin, okay lang magtiwala ka na magagawa niya ng tama eventually. Kasi kung ikaw ang gagawa, di ba lalong hindi niya magagawa? Tama mali? Kasi wala siyang experience. Hindi siya magkaka-experience kasi ikaw lang na ikaw ang gagawa. Kailangan dumating sa point, pagawa mo sa kanya para maintindihan niya kung bakit. Alam mo kung bakit yung ibang leaders ang tigas ng ulo? May experience ka, matigas ang ulo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pa niya na-experience eh. Hindi pa niya alam eh. Diba? Pero ikaw ngayon, alam mo na. Darating ang point, maiintindihan mo si mentor mo kung ba't siya ganun eh. Kasi pagka ikaw na yung may tao, ma-realize mo, ganun pala, kaya pala nila pinapagawa sa akin yung ganun. Ma-realize mo. Diba? Kaya lang, since bago ka pa, hindi mo pa alam. The only way na matutunan mo, kailangan ikaw yung gumawa. Diba? Remember, kailangan mo ma-experience yan kasi ituturo mo yan sa team mo. Malinaw? Ganun siya. Okay? Guide. Ayan. So, kaya kailangan maganda, mag-guide mo ng tama, teach, support, encourage. So, ano ba yung support? Yung sa support part naman din natin dito, basically, ibig sabihin, mga, tawag dito yung encouragement mo din sa kanya. Yung support na, pagka meron yung team niya na gathering, andun ka din. Diba? Pag naglabas yung, kumbaga, kaya yung iba ang akala nila, nako, pinapayaman lang natin yung yung mga upline eh. Sila lang yung kikita eh. Ganun yung mentality ng iba, diba? Sino nakarinig na ng ganun? Diba yung ibang tao kakausapin mo, ganun ang sasabihin, ako, ba't kasi mali dyan, papayamanin mo lang yung mga nagmuna? Tingnan mo, sila yung mga sasakyan, ikaw, wala kang sasakyan. Ganun sasabihin. Diba? Unang sasabihin mo sa kanya, friend, ka-join ko lang kahapon, alam mo naman, bigyan ako ng kotse. Ka-join ko lang kahapon. Tama mali. Diba? Kaya lang, dahil hindi nila naiintindihan, ganun yung sasabihin nila. Ito, isipin mo mabuti. Sa labas ba, maging empleyado ka, ikaw na una, o yung may-ari? Di ganun din. Sino pinapayaman mo? Siya. Pero ito mahirap. Wala kang team doon. Mag-isa ka lang.
sa'yo, ipopromote ka pa eh. Pero matindi, promoted ka, may team ka na. Ah, okay. Question, pag yung inahandle mong team, nagtrabaho na, team mo ba yun or team pa rin ng company? Team ng company. Sa labas, team pa rin yun ng company, pero ikaw na ang nagbibigay ng information sa mga tao na yun. Sayang, kung gagawin mo rin lang pala yun, eh dito mo na gawin. At least, team mo talaga yun. Tama? O, ganun siya. May malaking pinagkaiba dito sa atin. So, support ka lang. Okay? Tapos yan, encourage mo. Of course, encouragement when it comes sa business natin, no? Para magawa din nila. Bawa, example, dumating sa point, parang kanina, hindi nag-join yung best friend niya. Diba? Hindi nag-join. Sa akin, guys, sa akin kasi hindi nag-join yung best friend ko. Actually, yung mga close friend ko hindi nag-join. Sino dito yung kapareho ko, yung mga close friends niya hindi nag-join? Ayan, okay lang yan. Sa akin niya hindi nag-join eh. Pero hindi naman sila kawalan. Milyon pa rin ang hinita ko. Diba? Hindi mo sinasabing awayin mo baka sa Facebook best friend, kahit huwag ka mag-join, milyon pa rin kikain ko. Ganun yan. Ang sinasabi ko lang, okay lang, wag sumama loob mo. Diba? Huwag ganun. So, kung ikaw naman si mentor, na gano'n, na-down yung leader mo, ikaw ngayon na mag-encourage sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya yung story mo. Kung nataong pareho, kung sa katulad ko din, kwento mo lang din sa kanya. Diba? Gano'n lang naman eh. Although, meron din naman na sumali yung mga friends nila. Diba? Marami naman din gano'n. Okay? Yan, next. Ito. Delegate. Anong next? Multiply. Okay? Ibig sabihin, dadami na siya. Dadami na. Kasi darating yung time, kaya i-cherish nyo, by the way i-cherish niyo yung moment with your mentor. Yung nandiyan pa si mentor mo, sinasamahan ka, i-cherish mo yan. Picture kayo dyan. Memories last forever. Hindi totoo. I-enjoy mo lang yung kasama mo si mentor kasi darating time, mamimiss mo yan si mentor. Kasi, tingnan mo kung nagbigay siya ng oras sa'yo, pag nag-direct ng bago yan, at ikaw marunong na, sino bibigyan niya ngayon ng oras? Yung bago. Ikaw ngayon, diba, ginagawa mo yung business, maglalapit ka lang sa kanya, Miss, pasamahan naman ako sa event namin. Pasamahan naman, pa-mentoring naman yung mga leaders ko. May mga ganun na. Diba? Saka siya pupunta. Pero, yung mga dati yung ginagawa, hindi na, kasi ikaw na gumagawa nun. Mamimiss mo si mentor. Sabi mo, dati, kasama ko si mentor. Ito yung Starbucks na pinag-aanohan namin dati. Grabe, naalala ko si Mets. Dati, alam mo si Mets na papers eh. Namimiss ko talaga. Ganun ka pa, diba? Diba? Kaya i-enjoy mo lang yan. Dito sa business kasi na to, diba, relationship business, yung tao nag-invite sa'yo, believe me, darating ang time, magiging kaibigan mo talaga yan. Magiging kumare mo, kaibigan mo talaga yan. Lalo na kung talaga if you plan to really do the business, which I suggest na gawin mo. Diba? Ganun lang siya. Kasi yung team mo naman, pag nakalaki mo, tuloy-tuloy na yan, di mo na maawat yan. Team mo na yan forever. Sa totoo lang. Pag nag-build mo siya. Diba? Okay, so, multiply, padamihin lang. Darating time na actually, magugulat ka eh. Minsan sasabihin mo, paano kaya nagawa ganito karami yung team ko? Paano kaya nagawa? Diba? Sabi nga kanina, one reason din, because of the system. May sistema na kasi, na minsan, kailangan mo na lang gawin, sundin mo na lang siya. Okay? Ito. Siyempre, pagka na-multiply ka na, yung marami ka ng tao, di ba? Yung kaya mong gawin, sobrang dami ng tao nakakagawa. Malaki na network mo ngayon. Tama? Yun na yun, big network. Magkakaroon ka na ng big network. Okay? So, siyempre, magle-level up ka rin yan. Pag sinabi magle-level up, mag-iiba naman yung role mo ngayon dun sa team mo. Diba? Tama na imagine mo? Siyempre, dami mo ng tao, di ba? Mag-iiba ng konti yung role mo sa kanila. Diba? Kasi may big network ka na. Pero that's good. That's good. Diba? Maganda yung part na yun. Okay? And I hope ma-experience ninyo. No? Bakit I hope? Kasi malapit tayo matapos. No? But I hope. Kasi alam niyo ba, maraming iba. Ano yung iba? Na, sila tawag dito, umattend ng training. Parang kayo. Pag-attend ng training, natulog na, pag-uwi. Pagkatulog, kinabukasan, ay, may training pala ako
bawal ang gagawin. Hindi a-apply, hindi mag-i-invite. Sa mga tweet, baka last time ko na kayong, or last time din akong makita dito. Di ba? Oo, yung iba. Kasi hindi nila gagawin yung tama yung business. Yung iba. Di ba? Pero, kapag ginawa mo naman ang tama yung business, ano sabi ko, magkakaroon ka ng big network. Ito masarap. Pag may big network ka, magkakaroon ka ng big income. O ano nakalagay dyan, no? Stable check, sales match commissions. Ano na siya eh? Passive. Sino dito gusto passive income? Kasama naman. Yung alam mo yung kahit tulog ka, oo, may papasok na cheque sa'yo, na income sa'yo. Yung kahit wala ka nang ginagawa, magugulat ka yung team mo sa Dubai. Di ba nag-leave ng message? Di ba, Meds? Meron kaming 10 pay-ins, pa-process, patulong sa ano. Pag ano, something, di ba? Naku ikaw naman, natutulog ka ng mahimbing pag-gising. Oy, syempre, 10 platinum, 10 jade yan eh. Di ba? Naku ganun siya. Ganun yung may experience mo later on. But in order for that to happen, you have to continually give time sa business natin. Okay? Bakit? Kasi pag may big income ka na, yan po yung pangarap ng karamihan. Actually, ng lahat. Big income. Tama? O, big income. So, pag nakarating ka na dyan, ano next na pwedeng makuha na? Big dreams. Yung ano na, malaking pangarap. Pag sinabi natin, guys, na dreams, ano yan eh? Pagka kasi Tagalog, pangarap. So, pag doon kasi natin, lalo pag tinagalog natin, baka ma-confuse yung iba. Diba? Kasi pag sinabi lang natin pangarap, hindi pa nagkakatotoo. Tama, di ba? Pero minsan yung pangarap sa atin na hindi pa nagkakatotoo, hanggang doon lang siya. Sa hindi nagkakatotoo. So, pinapangarap lang. Dinidream lang. Pinapanaginipan lang. Di ba? Pero, para mas maging malinaw sa'yo, yung dream na pinag-uusapan natin, yan yung goal mo. Bakit goal? Kasi yung goal kasi, it's a dream with a deadline. Tama? Goal is a dream with a deadline. So, ibig sabihin, meron kang iniisip na target mo na whatever happen, kukunin mo. Lalo na kung gano'n ka, yun yung personality mo. Which is yun yung magandang trait. Pag naturo sa'yo ng mentor mo, nag-invite sa'yo, pag sinabi niya, tara, goal setting tayo. Dapat excited ka. Kasi totoo po ang goal setting. Totoo, sobra. Maraming tao hindi ginagawa ang pagsiset ng goal. Pero sobrang totoo po siya. Bigyan tayo example. Example, bukas pag-gising mo, wala kang gawin kasi wala kang goal. Pag-gising mo, baka nga hindi ka pa bumangon ng maaga eh. Baka nga pagdating ng alas 12, saka ka tumayo kasi gutom na gutom ka na. Tama mali? Kung walang trabaho, di ba? Ganun ang mangyayari. Di ba? Kasi walang goal. Walang target, walang planong gawin sa araw na yun. Paano kung may goal ka bukas? Ang goal mo, makausap mo yung dalawang kaibigan mo or may schedule mo yung dalawang kaibigan mo para ma-invite mo dito. Yun yung goal mo. Pag-isip pa lang umaga, pagka may goal ka, magsaset ka ba ng alarm para magising ka ng maaga? And then after nun, yung kailangan gawin na ginol mo, gagawin mo ba? O ngayon, tignan mo mabuti, sino ang makaka-accomplish nun? Yung taong hindi nagplano o yung taong nagplano? Yung nag-set ng goal. Sino? Yung nagplano o nag-set ng goal. Yung hindi nag-set ng goal, wala lutang yan. Maniwala ko sa akin. May dumating na kaibigan sa bahay, may dumating na kaibigan. Kamag-anak, Maray, wala kang ginagawa. Diba? Maray, wala kang ginagawa. Pinsan, wala kang ginagawa. Tara, samahan mo ako, ganito tayo, ganyan tayo. Ikaw naman, ano gagawin? Okay, wala kang ginagawa eh. Sama. Pero kung nakaset yan, pagbukas mo ng planner mo, ay, may gagawin ako ngayon. Dumating si Pinsan, wala kang gagawin, tara. Ay, hindi, may gagawin ako ngayon. Saan na yan? Hindi, importante ko. Ganun. Paano kung may birthday, biglang invite ka? Wala kang plano. Walang plano, birthday niya, puntahan natin. Tara, kain tayo doon. Sama ka naman niya yun. Tama mali. Kung may goal ka, may goal, nakaset niya yung gagawin mo.
kung saan ang sasabihin mo. Pare, nakailang birthday na ako niyan. Wala man nangyari na kumain lang tayo. Wala. This time, sacrifice mo na yung birthday na yan. Gusto ko pumunta next year dyan sa birthday niya na yan. May kotse na ako. May gagawin ako ngayon. Kunin ko muna itong target ko kung gagawin. Pag nagawa ko na ito next year na ako, walang problema dyan. Kahit ilang birthday. Tama mali? Oo. Ganun siya. Kasi isipin mong mabuti. Yung time na meron kang gustong makuha, darating yun. Darating hindi. Darating. Example, 5 years from now, darating hindi. Matitigil mo ba yung panahon? Hindi. Darating yung 5 years. Alam niyo ba yung greatest discovery of all? Alam niyo ba yun? Alam niyo kung ano yung greatest discovery of all? Grabe. Naku. Alam mo, pag natutunan mo, nalaman mo kung ano yung greatest discovery of all, sasabihin mo, bakit hindi ko alam to dati? Oh, manghihinayang ka. Ako, nung hindi ko alam nung dati, sabi ko, sayang, dapat pala, ato ko pa alam to. Alam mo kung ano yung greatest discovery of all? Yung greatest discovery of all is yung ma-discover ng tao na pwede mo palang baguhin yung buhay mo this time, ngayon mismo. Yan ang greatest discovery of all. Regardless kung anong background mo, the moment na nag-decide ka na gusto mong baguhin yung buhay mo, pwede kang magsimula ngayon para mabago yung buhay mo. That is the greatest discovery of all. 5 years from now, darating? Yes. So kung gusto mo mabago yung buhay, isipin mo na yung 5 years from now. Anong buhay ba yung gusto mo 5 years from now? Diba? Anong buhay ba yung gusto mo 5 years from now? Tapos, plan ahead ka na ngayon. Yung gusto mo ngayon, di ba? Goal mo yun. Ano ngayon yung gagawin mo today para maging reality yun? Ang ganda ng sobra sinasabi sa inyo. Pag natutunan niyo yan, sobrang ganda. Wala. You will be unstoppable sa pagkuha ng goals mo pag natutunan mo yan. Di ba? O, example, kaitlihan ko, 5 years. This week, ang target mo maka-invite ng 2. Pwedeng mangyari o hindi? Pwede. Actually, sa totoo lang, pwede. Malabong hindi mo magawa. Basta gusto mo, 2 lang eh. Tama? Basta gusto mo, lalo na bago ka, 2 lang, naku, kaya mo. Ang question lang, kung gagawin mo ba o hindi. Yun lang ang labanan doon. Tama? Kaya ngayon, dapat excited ka na. Kasi sure eh, kung ano yung makita mo, nakikita mo yung future na gusto mo. Kung anong panahon, yung deadline, di ba? A dream with a deadline, di ba? Kung anong panahon yun, kung nakikita mo na, work on it today. Tapos i-claim mo na. Kausap ka ng kaibigan mo, hindi sumama sa'yo dito. Next time na makita mo, sabi mo sa kanya, pare, napadaan ako, excited kasi ito sa kotse ko. O, sasabihin niya, kaka-join mo na paano? Magkakakotse ka kagad dyan? Ay, yan na sabi sa'yo, hindi ka believe. Sure to, bro. Ito naman, sure to, magkakotse ako dahil dito sa IM. Sigurado yan. Kaya nga excited ako, napadaan ako dito eh. Bale, kamagalala, hindi kita kakalimutan pagka-kotse na ako. May ganun ka pa, no? Oo, mag-iisip ngayon yan. Nasira na ba ng utak tong kaibigan ko? Nabaliw na ata to ha. Ganyan, di ba? Pero alam mo ba? Mas okay na yung baliw. Baliw term. Dahil nakikita mo yung imposible sa mata ng ibang tao. Diba? Imposible sa mata ng ibang tao. Parang faith yan eh. Tama mali. Ang faith kasi, hindi mo nakikita eh. Bawa, Jesus Christ, hindi mo naman nakikita, tama mali. Pero naniniwala ka. Ang tawag doon O faith. Diba? May tiwala ka na makukuha mo. Pero dahil naniniwala ka rin kay Lord, alam mo na mayroon siyang nilaan para sa'yo. Kaya nga, sabi doon sa Jeremiah chapter 29, verse 11, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. For the plans to what? Prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and ang galing. Sure na eh. Malinaw? Sino dito sure na yung success niya? Sure na. Goal mo, sure na eh. I-set mo na. Mag-meeting kayo ni Mentor, mag-goal setting kayo kung ano yung gusto mong mangyari next week,
next week, next month, a year from now, even 5 years from now, iset mo kung yung target mo. And then, start working on it today. That is your big dream. Yung goal mo. Ang masarap pag nakuha ang big dream, ikaw lang ba makikinabang pati sa mahal mo sa buhay? And I do believe, hindi naman natin habol yung cash itself. Tama, di ba? Kaya lang minsan, matawa tayo sa iba, sinasabi, mukha naman kayong pera, panay pera pinag-uusapan nyo, pera. O, kaysa naman, Judith. Pareho din naman, bakit? Ano pang bayad kay Judith? Pera din naman. Tama mali? O, pareho din naman. Di ba? Pera din naman sinisip nila eh. Bakit? May Judith sila eh. O, di ba? O, pareho din naman eh. Yun nga lang, ang point lang, kung sinasamba ba natin pera, hindi naman, di ba? Kasi malinaw naman sa atin. Kaya natin ginagawa to, not because of the money physically. Yung kayang bigyan ng pera. Di ba? Ginagawa ko to para sa family ko. I have a 7-year-old son and yung 1-month baby. Di ba? Si Jiggy and si Jig. And of course, for my wife and other family members, di ba? Para sa kanila. Di ba? Kasi gusto kong magkaroon kami ng time freedom with each other. Pinakamasarap sa lahat yan, yung marami tayong oras sa family natin. And I believe wala naman ditong nangarap na mag-abroad dahil gusto nilang layuin yung pangarap, pamilya nila. O meron ba dito nag-asawa, nag-anak, iwan ko itong mga ito, mag-abroad ako. Pangarap ko mag-abroad, iwan ko sila. Meron bang ganon? Hindi, di ba? Mag-abroad kasi may pangarap para sa family. Tama mali? O, kaya lang, kung pwede naman palang kitain dito, ba't pa natin iiwan yung family natin? Pwede naman dito sa Pilipinas ka. Tama? Oo. Kaya naman dito sa IM eh. Magkaroon ka ng time freedom. Diba? Oras for the family. Yung iba, mag-asawa. Magtatrabaho si husband sa umaga. Sa gabi, sino naman? Si wife naman sa gabi. Nagkikita? Naku, hindi na nagkikita. Sunday na lang magkita. Kaya pag nakita pa ng Sunday, iba pa ang nakita. Ano yun? Pareho sila, iba kasama. Sunday. May kabit pa na. Di ba? Di ba? Nangyari yun na. Dami yung ganyan eh. Di ba? Kasi wala nang time sa isa't isa eh. Yung kasama nila sa office, mabibuild yung nila eh. Relationship nila dun sa kasama nila sa office eh. May affection na makukuha eh. Ano mangyari? Patay. Sira ka. Tama? Di ba? Yun yung mahirap. Pero kung marami kang time para sa family mo, diba? Mas masarap. Tapos ito masarap. Yung nakukuha mo pang kinikita para sa kanila din. Ang sarap eh. Diba? And yan guys, yung naghihintay dito sa IM Worldwide, sa lahat. Diba? Napakaswerte natin. Yung company, napaka-generous. Parang sabi nga, generous. Generous! Grabe, malapit na event natin. May ticket ka ba? Yes! Okay, doon sa mga hindi na nakaabutan ng ticket, kaya kailangan masanay ka na maaga kang kumuha ng ticket. Dapat nga, ina-advance mo bilhin ng ticket eh. Lalo na sa March, advance mo, 100 kada bilhin mo. Ibang event natin doon. Diba? Marami ka dapat dala doon. Iba yun. Diba? So, paghandaan mo na, ngayon pa lang. Okay? Advance dapat yan. Okay? Excited na ba for that event? Yes! Diba? Sa November. Sobrang malapit na, no? Anyway, guys, natuto ba? Yes! Ano siya, no? Actually, itong topic natin na to, sabi ko nga kanina sa inyo, steps na talaga siya. So medyo, tawag dito, yung steps na binigay ko sa inyo, glimpse siya. Kasi may mga parts naman siya per parts na talagang kailangan mo rin-attendan para mas buo. Example, yung sa learn, sa part mo attendan yun. Sa Tuesday. Diba? Yung IM 5. Attendan mo yan. Okay? And then leadership, later on, ABC. Kailangan mo yan para pag may team ka na. Okay, so malawak to actually. Pag inimay talaga to, kulang oras dito, mahaba talaga. Pero binigyan ko na kayo ng glimpse kasi daming bago. At least glimpse kung paano yung steps. Diba? Kasi right now naman, nakafocus ka pa sa pag-invite mo eh. Diba? I-execute mo lang yan. Maniwala ka lang, tanda mo lahat ng top mentors, lahat ng millionaires na nagsimula sa kinalalagyan mo. Andyan lang din kami. Nagsisimula, nag-aaral, nagno-notes. Andyan lang din kami nung nagsisimula kami. Lahat naman dyan magsisimula. Wala naman nag-join dito. Lahat kanya nakagad to pagka-join niya. Meron ba gano'n? Wala, di ba? Lahat mag-start naman. Isa lang. Okay?
Natuto ba guys? Ayan, selfie tayo bago tayo tapos. Compress tayo guys.